Nagising si Magda sa malakas na katok sa pinto ng kanilang bahay. Bigla siyang napatayo sa pagkakahiga sa katranyari sa kawayan. Kasunod ng padabog na pagkatok ay ang boses ng kinakasamang si Cardo. Lasing na naman ito at ugali ni Cardo na pagkagaling sa trabaho ay dumaan sa kanyang mga barkada upang makipag-inuman. May takot sa mukha na binuksan ni Magda ang pinto. Galit na pumasok si Cardo. "Bisit, ang tagal mo buksan ang pinto. Pinapak na kong lamok sa labas," sabi ni Cardo na may pagkainis. "Pasensya na, napasarap ang tulog ko. Hindi ko agad narinig ang pagdating mo," sagot ni Magda. "Gusto kong kumain, gutom ako. Ipaghain mo ako," utos ni Cardo. "Wala tayong ulam," sagot naman ni Magda. Malakas na sampalang pinakawalan ni Cardo sa sinabi ng kinakasama at napaupo pa si Magda. "Bakit ka ba nananakit? Wala ka namang perang ibinibigay sa akin. Naghahanap ka pa ng pagkain," paliwanag ni Magda. At isa pang sampal ang pinakawalan ni Cardo sa sinabi ni Magda. Ilang taon na rin sila nagsasama at sa loob ng mga taon ay naging miserable ang buhay ni Magda dahil ron sa pananakit ni Cardo. Nagtitiis lang si Magda dahil mahal niya ang kinakasama. Umaasa rin siya na magbabago ito. Subalit, hindi naman ang nangyayari, kundi lalo pang lumala ang kalupitan ni Cardo sa kanya. Kaya na lang nang minsan makipag-iwan si Cardo kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagod sa paglalabagan ni Magda, ay nakatulog siya. Kaya nang dumating si Cardo galing sa pagtatrabaho sa construction kasama ang mga kaibigan, ay hindi siya nakapagluto ng hiling nito na adobo para maging pulutan niya. Galit na galit si Cardo at sa harap ng mga kaibigan ay sinaktan niya si Magda. Tumugo ang labi at namagal ang mukha ni Magda. Hindi nagawang awatin ng mga kaibigan niya si Cardo dahil takot na naman ito na makialam. Natuloy din ang inuman na Cardo kahit adobong manina lang ang kanilang pulutan. Samantalang si Magda naman ay nagpunta na lang sa kanilang kwarto at doon inilabas ang sama ng loob niya. Wala siyang tigil sa pag-iyak dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit ng mga sapak ni Cardo. Mula noon, walang oras na hindi nakakaramdam ng takot si Magda kapag dumarating si Cardo galing sa trabaho. Habang nag-iisa sa madilim na silid, ay nakabuo ng desisyon si Magda. Handa na niyang iwan si Cardo dahil sa kalupitan ito. Subalit, nang gagawin na niya ang bagay na yun, aalis na siya ng bahay, ay nagising si Cardo at nakita si Magda na may dalang gamit. Agad bumalik pa si Cardo sa pagkakahiga. Sabay dakma sa paa ni Magda na agad namang nadapa bago pa makalabas ng bahay. At muli pa, sinaktan siya ni Cardo. "Hindi mo ako pwede iwan, Magda. Dahil pag ginawa mo yun, napaglalagyan ka," sabi ni Cardo na nanlilisik ang mga mata. Lalo lang natakot si Magda. Kilala niya si Cardo
ang bawat sabihin nito ay tiyak na gagawin niya. Hanggang sumapit minsan ang kaarawan ni Cardo at siguradong magkakaroon na naman ng inuman sa kanilang bahay. Nakagawian na ni Cardo ang magpainom kasama ang mga barkada. At ngayon ng dating nakagawian, magpapahanda ng adobo si Cardo kay Magda. Iyon ang madalas lutuin ng Magda na paborito ng kinakasama at ipinagmamalaki rin sa mga kaibigan. At nang dumating ang kaarawan ni Cardo, ayaw ni Magda na biguin ang kinakasama. Kaya ipagluluto niya ng masarap na adobo si Cardo para maging pulutan kasama ang mga kaibigan. Happy lang ang naging trabaho ni Cardo. Ibig niyang umuwi ng bahay ng maaga upang maghanda para sa kanyang magiging kaarawan. Kukunin din niya ang mga lambanog na in-order niya kinamang Hulyo. Dumating si Cardo na naghahasa ng kutsilyo si Magda upang gamitin sa paghiwa ng karning baboy at manok na sangkap sa kanyang adobo. At nang sumapit na ang dilim, dumating na ang mga kaibigan ni Cardo. Sinalubong ito ni Magda at pinapasok sa kanilang sala at inasikaso. Inihain sa mga bisita ang pansit na niluto niya upang pakainin. Hinarap ni Magda ang mga kaibigan ni Cardo. Nang sumapit na ang dilim, dumating na ang mga kaibigan ni Cardo. Sinalubong ito ni Magda at pinapasok sa kanilang sala. Naghain siya ng pansit na kanyang niluto upang pakainin ang mga ito. Habang kumakain, hinanap nila si Cardo. May pinuntahan lang ang kaibigan niyo. Isang bote lang kasi ng lambanog ang nabili niya. At ang sabi niya, hahanap siya ng ibang mabibilhan. Iyon ang sabi ni Magda. Pero ibinili sa akin na mauna na kayong uminom. Dagdag ni Magda habang kumakain ang mga kaibigan ng kinakasama. Pagkatapos kumain ng pansit, inilabas naman ni Magda ang isang bote ng lambanog, pati na rin ang masarap na adobong niluto niya. Masayang nagkukwentuhan at nagiinuman ng mga magkakaibigan. At halos 2 oras na ang nakalipas, hindi pa rin dumarating si Cardo. Halos nangangalahati na ang laman ng lambanog na iniinom ng 4 na kaibigan ni Cardo. At naubos na rin ang adobo na inihanda ni Magda. Sarap na sarap siya sa pagkain ng adobong niluto. Ang husay mo talagang magluto ng adobo. At dahil ubos na ang adobong ibinigay ni Magda, muli siyang kumuha upang magpatuloy sa inuman ng magkakaibigan. Ang husay mo talagang magluto ng adobo, Magda. Mas masarap ito kaysa dati. Iyon ang sabi ng isang lalaki habang umangatapa ng karne. At isang lalaki naman ang muling kumuha ng adobo sa malaking mangkok na nasa kanyang harapan. Subalit, malaking gulat na ng isang buong kamay ang kanyang nakita. Nasangkap sa adobong nasa kanilang harapan. Kamay ito ng tao, kaya bigla niya itong mabitiwan. Hindi itong pinakain sa amin. Tanong ng isa. Karne, adobong karne ng kaibigan niyo. Nakanising sagot ni Magda. Masarap ba ang kaibigan mo?
Malinang ng bangkar niya. Napagtayo ang apat na lalaki. Natira ba? Biglang nasira ang tiyan at magsuka sila. Hindi matanggap ng kanilang sikmura na adobong karne ng tao ang kinain nila. Karne ng kanilang kaibigan sa kanto. At bago pa matatakbong papalayo ang apat na lalaki, inilabas na ng Magda ang pugot ng ulo ng Cardo na nilak ang mamaya. Ganun lang ang pagkasindak ng apat na lalaki sa kanilang nakita. Pinatay ni Magda ang kinakasama niya dahil hindi na niya kaya ang ginagawang pananakit nito. At dahil sa puot na nararamdaman, ay tuluyan ng humiwalay ang katinuan ni Magda. Iyon ang naging dahilan bakit niya nagawang patayin ang kinakasama at lutuin ito para gawing adobo. Sa ganung paraan, nakaganti siya sa naging pananakit nito sa kanya. Iyon ang tanging paraan na naisip niya upang makalaya sa naging kalupitan ni Cardo.